Nako, ito talaga ang pwedeng makapagpabago sa buhay mo o kaya sa direksyon ng negosyo mo. Pakinggan mo to ha. Ito ang salitang maging intentional ka. Most often, katulad ko dati, nako panay aral ko talaga. Kung ano-ano talaga pinag-aaralan ko, katulad na may mag-aaral ako ng personal development, mag-aaral ako how to increase sales, how to be productive, how to get more income out of something, how to create money out of your passion, etc. Ganyan. Seryoso, ang dami ko talagang gusto. Pero, katulad ko, malamang naranasan mo na rin to. Yung moment na dumaan na yung 3 buwan, dumaan na yung 6 na buwan, magtataka tayo. Parang ganun pa din yung resulta ko. Parang ganun pa din yung na-achieve ko sa life. Parang ganun pa din yung business ko. Hindi natin namamalayan. Well, ako personally, hindi ko namalayan. Ang dami ko na palang na-miss na opportunities. Ay, grabe. Sobrang nakakapagtaka yung moment na ganyan, no? Yung tipong talagang ando ka sa moment na, hala, ilang buwan na yung dumaan. Pero bakit parang wala namang nagbago? Ba't ganun pa din yung ginagawa ko? Same thing all over again. Totoo naman, we must keep learning. Kaso wag naman sana yung aabot na tatawagin na lang tayo ng iba na parang seminarista na tayo. O kaya umabot tayo sa point na hanggang maingkit na lang tayo sa iba. Kasi sila, yung mga kasabayan natin nandun na, tayo nandito pa din. Kaya kwento ko sa inyo, recently sa sobrang inis ko sa sarili ko, ito yung ginawa ko. Sinabi ko talaga sa sarili ko, bala nga kayo dyan. Ayoko na ng ganitong buhay. Nag-decide talaga ako na maging intentional na. Kaso, ang next naman na naging tanong ko sa sarili ko, okay, sige, I decided to be intentional. Ano naman yung magiging focus ko kung gusto ko talagang magwagi sa isang bagay? Kasi nga, di ba, ang dami kong gusto, ang dami kong pinag-aaralan, like literal. That is when I found out na you have to choose one thing lang pala. You have to be intentional and choose one thing only. Di napaisip ako, sige, choose one thing only. Ang dami kong gusto. Then, sa kaka-research ko, kasi I'm very being intentional, I need to choose one thing only. Napili ko ang usapang health. Sobrang taba ko na during the time. Tandang-tanda ko yon. Sinabi ko sarili ko, tama na to, nung November. Ang taba ko na. So, inumpisahan ko talaga sa salitang health. Tapos inaral ko talaga, paano ba? Sige, health ang umpisahan ko. So, paano ako magtatagumpay dito? Napag-aralan ko na okay. Para mapagtagumpayan ko yung health issues ko, kailangan pala nandun ako sa isang space wherein focus talaga nila yung health. So, alam niyo naman kung saan yun. At yun ay ang gym. So, nag-enroll ako sa gym. Hanggang sa nalaman ko na kapag pumunta ka ng gym mo, overwhelm ka. So, nag-enroll ako ng coaching. Tapos, pagkatapos ko mag-enroll ng coaching, doon ko nalaman, may important role pala ang pagkain talaga sa pagpayat at sa pagpapaganda ng katawan so that mas gumanda yung health status ko. And the rest is history. Kita nyo naman sa mga posts ko ano yung body transformation ko. Imagine, December 1 ko lang yun in-start And now, come March, naka-loss talaga ako ng halos 10 kilo na. And I'm very, very happy with what I'm achieving. Alam ko naman guys, naggrabe yung fire ninyo to achieve greatness. But by choosing to be very intentional, plus choosing one specific matter, one specific activity, one massive action, what and who you wanted to be 3 to 6 months from now. Tapos, alam mo ba, syempre habang ginagawa mo yan, magkakaroon ka talaga ng most compelling reason. Wala, impossible talaga na hindi ka magtuloy-tuloy sa pinili mong landas. Because you're very intentional about certain matter. Tapos isa lang yung pinag-focusan mo. Tapos may compelling reason ka pa. Grabing transformation yun nangyari sa akin. And I hope sa inyo din. Actually, hindi lang to sa personal Ganyan din sa business Sa dami mong gustong gawin, magtataka ka na lang, you end up achieving nothing. Alam nyo yan, even lalo na kapag seller ka, mararamdaman mo talaga yung point na yun na ikaw lang mag-isa tapos ang dami mong gawin. So end up talagang yung resulta mo hanggang dun lang. At parang hindi pa rin ako nakakalagpas. 3 buwan na, 6 na buwan na yung nakaraan. Ganun pa din yung status ng business mo or ng store mo. Ganun yun. So my advice for you, be intentional. Choose one thing and then create a massive action around it and then magkaroon ka ng compelling reason why. Balikan niyo ako kung mali ako. Again, my name is Lloyd. Yun lang naman. Okay, thanks. Bye.